nakaka-bless kayong lahat. So anyway, before we begin, it's always a good opportunity for us to reflect on God's word before we begin on doing something or learning new things. So I would like us to open our Bibles to Psalm 121 for our short devotion. Ayun. So Psalm 121. Allow me po to read it para sa ating lahat. So sabi Psalm 121, it is a song of ascent. And reading from LSB, verse 1 says, I will lift up my eyes to the mountains. From where shall my help come? My help comes from Yahweh, who made heaven and earth. He will not allow your foot to stumble. He who keeps you will not slumber. Behold, he who keeps Israel will not slumber and will not sleep. Yahweh is your keeper. Yahweh is your shade on your right hand. The sun will not strike you by day, nor the moon by night. Yahweh will keep you from all evil. He will keep your soul. Yahweh will keep your going out and your coming in from now until forever. Purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. So ito pong Psalm 121, basically, nakita po ninyo doon sa superscription, it says, a song of ascent. Ano po ba ang song of ascent? Ang song of ascent, meaning ito po ay ginagamit ng mga Hudyo sa tuwi po silang papunta sa Jerusalem. Dahil ang Jerusalem po ay mataas ito, papaakyat po ito, and ang Jerusalem po ay nasa southern part ng bayan ng Israel. And normally, ang mga kalalakihan po ay mayroon po silang mandate that they are to attend at least 3 feast or festival o ang pagdiriwang sa Jerusalem. Ano po ang mga iyon? Ang una, yung tinatawag nating Passover feast, na kung saan ang kino-commemorate po noon ay ang unang Passover o ang paglaktaw ng anghel ng kamatayan sa mga panganay ng mga Hudyo, at maging ang mga hayop at ang mga tao ay na-subject doon sa pagbisita ng angel of death. At yun nga po ang huling straw that break the back of the camel that allowed Pharaoh to send out the Jews. Pangalawa po ang tinatawag nilang Feast of Weeks, o tinatawag na Pentecost. Yun po yung celebration nila. And at ang panghuli po ay ang tinatawag na Feast of Tabernacle. Alam niyo po, napaka-importante ng tatlong pagdiriwang po na ito. Pagkat sabi nga natin, Passover signifies the sacrificial lamb, Jesus Christ, who will be sacrificed once and for all. And at the same time, yung tinatawag po nating Feast of Weeks, yung Pentecost, ito naman po ay tumatalakay o naglalarawan na si Jesus ang unang tinatawag na first fruit, na kung paano siya muling binuhay, ang mga mananampalataya ay muli ring mga bubuhayin. At ang pangatlo, yung Feast of Tabernacle, meaning this pertains to the dwelling of God with men. Yun po yung kanyang pagbaba. At ito po ang pinupuntahan nila pag sila pumupunta sa Jerusalem. And mind you, ito pong mga Hudyo ay lumalakad papunta sa Jerusalem at papaakyat. At ang sabi po, ang salmo na ito o ang awit na ito ay tumatalakay sa tatlong bagay. Una, ang sabi, ito daw po ay the question of health. Ang katanungan tungkol sa tulog. Pangalawa, ang karakter ng helper o karakter, katangian ng sino ang tumutulong. At pangatlo, yung tinatawag nating constancy of the helper. Yung paano siya kumikilos, how constant o how frequent o yung tinatawag nating regularity. So ito po, habang sila naglalakad, papaakyat sila, tumitingin sila sa bundok. Anong tinatanaw? So sabing ganun, I will lift up my eyes to the mountains. Alam niyo po, ang mountain na binabanggit, unang possibility ay ang bundok ng Jerusalem. Ngunit, alam niyo po ba,
na kung ating sasaliksikin ang bundok na binabanggit po dito, ay mayroong tinatawag na allusion to the idol worship. Kaya kung makikita niyo po, ang unang pagkakasulat, I will lift up my eyes to the mountains, from where shall my help come? It is a question mark. So it is a rhetorical question. So yun po ang kailangan natin gawin. When we read our Bible, we need even to observe even yung mga punctuation mark. So this is a rhetorical question asking, I will lift, ititingala ko ba ang aking mata sa mga bundok na ito? Saan nanggagaling aking tulong? Pagkat noon pong kanilang panahon, ito po ay ginagamit na kung saan yung mga high places, naalala niyo po ba yun? Mga Asherah poles, o mga bantayog ni Baal. Ito po ang sinasabi ng salmista. Aasa ba ako sa mga ito? Kanino nanggagaling ang aking tulong? At ito po is the relationship of verse 1 to verse 2. It's a question and answer. So dito po makikita natin, ang sabi niya, my help comes from the Lord. My help comes from Yahweh. At anong sabi niya? Binigyan niya ng pangalan. Unang katangian, sino si Yahweh? Who made heavens and earth. Hindi ako aasa sa mga pangkaraniwang bagay na inaasahan ng marami. Aasa ako sa Diyos na siyang lumikha ng lahat ng bagay. Alam niyo po, tayo ay mga manlalakbay din. Tayo ay naglalakbay at iisa ang mana sa ating mga isipan at puso. Makita, makasama ang ating Panginoon. Tama po ba? But along the way, hindi po sinasabi ng awit na ito na walang magiging hadlang, walang magiging problema, walang magiging pagsubok ang ating journey patungo sa pagiging kapiling natin ng Diyos, ang ating pakikipagtagpo. I'm sure lahat kayo, meron kayong mga trials, sad story to tell, even struggle. Di po ba? Minsan natatanong mo yung sarili, Panginoon, ang tanda ako na sa pananampalataya, ngunit hindi pa rin ako makapagtiwala sa iyo. Tama po ba? Lagi akong nalalaglag. Huwag sasabihin na tayo yung mga pastor. Dumarating tayo sa loob natin. Panginoon, paano po ako magpapatuloy? Paano ako lalakad? Kaya lang sa pangalawang kanyang the character of the helper. So makikita natin in verse 3, He will not allow your foot to stumble. Hindi kanya hahayaang madapa. So hindi po sa ating sariling kalakasan. Kaya tayo nakalalakad, kaya tayo nakapagpapatuloy because of the Lord. Siya ang nag-iingat. At ang sabi, He who keeps you will not slumber. Alam niyo, ito po, ang slumber ay natutulog o pagtulog. So ito po ang sinabi na ito, na ang kanyang Panginoon, si Yahweh, hindi natutulog. This is in contrast with the idols of Israel that they used to worship with. So, naalala niyo si Elijah? Sabi niya doon sa mga propeta ni Baal, laksan-laksan niyo, baka natutulog yung amo niyo. Diba? Ngunit ang ating Panginoon, hindi siya natutulog. He does not slumber. Hindi niya tayo nalilimutan sa ating mga struggle, sa ating mga persecution, sa ating mga difficulties, journey in life that we call the Christian life. Hindi po tayo mawawalan. Verse 4, Behold, He who keeps Israel will not slumber and will not sleep. Inulit niya. Reiteration, meaning hindi ka makaliligtas sa kanyang mata pagkat nakikita niya ang ating pinagdaraanan. But at the same time, this also serves as a warning. Huwag mong isipin na kaya mong takasan ang mata ng Panginoon o takasan ang kanyang pagbabantay sa iyo. So it's both positive and negative. And lumipat ang aking Bible. Ayun. Yahweh is your keeper. Ano po ba ibig sabihin ng keeper? Tagapag-ingat. Tagapag-ingat. So alam nyo, wala naman tayong kayang ingatan. May kaya ba kayong ingatan sa ating buhay? Wala.
Ang lahat ng yan, ang Panginoon ang siyang nag-iingat. Yahweh is your shade on your right hand. So alam niyo po sa paglalakbay, some of them goes through long miles of travel at during the day, scorching heat of the sun. Susunog ka doon. But sabi, He is the one who provides shade. Alam niyo po, ito ay bumabalik ng ang mga Israelita ay nagkaroon ng Exodus from Egypt. Anong sabi? Hindi sila pinabayaan ng Diyos. He was the pillar of cloud by day and a pillar of fire by night. So anong ibig sabihin? He keeps you. He preserves you. He is the one keeping you. Then the sun will not strike you by day, nor the moon by night. Anong ibig sabihin nito? Sa kaarawan, sa liwanag ng araw, ang Diyos ang siyang ating nagbibigay shade o lilim para sa atin. Ano bang dala ng init? Makapagod ka, madi-dehydrate ka. Ano ka ng tinatawag na mirage? Yung ang tingin mo parang may tubig. Ngunit wala. Kung may tubig, kundi ito, ikaw ay pinaglalaruan ng iyong paningin. At anong sabi? Nor the moon by night. Bakit ba meron sa gabi? Alam niyo, ang gabi, liwanag ng buwan, wala pa pong Meralco noon. Liwanag ng buwan, at sa kanilang paglakad, bakit ang mga bata takot sa dilim? Anuhin ko kayo, bakit kayo takot sa dilim? Because it confuses you and create what we call panic. Na kapag kami anino, may tao. Mga bata tumatakbo pag madilim. Kasi kinakabahan sila pag may gumalaw doon, hindi nila nakikita. It causes panic to us. Even us, grown-ups, leaders, believers, sometimes nagpapanik tayo. But then again, it says, God will keep you. He is the keeper of us all. And verse 7, Yahweh will keep you from all evil. He will keep your soul. The very power, sabing ganun kanina, the creator of heaven and earth, the creator, the power that created the whole universe, He spoke everything into existence, is the same power to keep us in His providence. Iisang kapangyarihan ang lumikha ng lahat at nag-iingat sa bawat isa sa atin. And panghuli, ang sabi, Yahweh will keep your going out and your coming in. He is constant. Mula sa ating pagbangon hanggang sa ating paglabas at sa ating pagpasok, naroroon siya na nag-iingat at ang sabi, from now until forever. Kaya ang sabi, ako ba ay matatakot? Hindi. Pagkat ang Panginoon ang siyang tagapag-ingat and He knows my coming in, my going out, and He will keep me forever. Yan po ang ating laging ipangangaral sa ating mga sarili. Kung tayo may mga pinagdaraanan at mayroon tayong mga pagsubok bilang sa ating mga pamumuhay Kristiyano, at ang sabi ng Jude, tapusin ko po ito sa exhortation or rather sa doxology ni Jude, at ang sabi na, now to Him who is able to keep you from stumbling and to make you stand in the presence of His glory, bless with great joy. To the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, might, and authority before all time and now and forever. Purihin ng Diyos. Amen? Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. And yan ang ating assurance and security is in God. Hindi sa kung ano man. Alam nyo, maraming nangyayari sa labas, but we can be assured that God will keep us safe. Amen po. Amen. Magandang umaga po ulit sa inyo. So, nawa ang mga pananalitang iyan ay magbigay ng kalakasan sa atin as we go through the day sa ating pag-aaral. And ang ating pong pag-aaral, alam niyo po yung tinatawag na hermeneutics. Wala po masyadong nag-engage dito, lalo na sa mga simbahan. So, pwede po bang i-ano niyo yung ating slide? Ano po ba yung hermeneutics? What is hermeneutics? Bakit para
marami po sa inyo dito first time ata na maliban do sa ating mga kapastoran, ay narinig nila ito pagkat ito po ang aming ginagamit. Pero bago tayo magpasimula, nais ko po na since we are a handful here, maaari po ba tayong mag-introduce sa bawat isa? Ako po ay simulan ko. Ako po ay si Pastor Doy De Leon from Rock of Refuge Christian Church. We are a small church na located po sa Robinsons Magnolia sa Quezon City. And kasama ko po, together with me, ang mga men in the church, si Michael, si Jay, and si Nike, mga tapat na lingkod ng Panginoon. Ayan po. So ako po ay may isang asawa. Hindi po marami, ha? I am a husband of but one wife. Ayun. So aking pong mga anak ay puro lalaki. Aking pong panganay ay si Hiel, si Daniel, and si Benjamin. So 32, 29, and 24. So kami po ay magkakasama, pamilya na naglilingkod po sa aming kinamihilang iglesia at ako po ay parte ng aming simbahan, tudo yung tinatawag na mga equipping ministry. So without further ado, si Nathan, could you please introduce yourself? Ayan. Good morning po, si Nathan. I'm 7 years old. Dalawa pa ng medical. Amen. I'm a volunteer here po sa Cruzon. Praise the Lord. Pastor. Ayan po. We're from Life Church. Friends namin, sabi ko, Pastor, you're still at small. It's not small, right? Hopefully, yung church namin nagsimula po 2023. So, bago lang po ako pastor, pero Praise the Lord. Purihin ng Diyos. one wife is pastor. Yeah. Meron po ako dalawang anak. Younger baby, younger baby. So, yun lang po. Praise God. Salamat po. Good morning. I'm Levi from Life Church of Praise the Lord. Support is all